saan nga ba nanggaling yung isyong ito? Sasabi na parang ano daw, tinanggal daw si Alan Kay at meron kapag nakita kayo ng ganyan, wag nyo nang i-share, wag na kayo mag-comment kasi nakakadagdag kayo sa engagement. Hello po sa lahat po ng mga Daver Cards at sa lahat sa mga nag-aabang sa mga updates natin dahil may panibago na namang news na lumalabas ngayon sa social media kung saan ay sinasabing tinanggal, chinugi si Alan Kay sa Itbulaga. Ito po ay ating pong i-reality check. If fact check po natin yung mga balitang lumalabas ngayon nagte-trending. So yan ang ating pag-uusapan maya-maya lang. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. So eto na, isang malaking clickbait at gawa-gawang kwento lamang ito ng ilang online channels na gumagawa ng ingay gamit ang controversial na balita, no? Sa kaarawan kasi ni Tito Sen, August 24, mismong espesyal na episode ng kaarawan ng Pioneer Daver Cards na si Tito Soto or Tito Sen ng dynamic at active pa rin na bahagi ng live broadcast si Alan Kay. So, yung biruan ng TVJ, kung totoong may lamat o tinanggal si Alan Kay, hindi ito magiging paksa ng masayang biruan ni na Bossing Vic Soto at Joey De Leon sa live broadcast. Ang kanilang natural na hiritan at asaran sa studio ay patunay na solid at walang lamat ang samahan ng Daver Cards, no? So, para po maintindihan ninyo, watch po ninyo tong short video clip na to. So masasabi ko lang, unbreakable bond ng TVJ at Alan Kay. Kasama si Alan Kay sa mga mananatiling matatag at naging boses ng loyalty nang lumipat ang TVJ at buong pamilya ng Itbulaga sa TV5, no? Yung malaking ambag ni Alan Kay, si Alan Kay ay hindi lang basta co-host, no? Isa siya sa mga naging poste at haligi ng tagumpay ng Itbulaga. Sa loob ng halos 3 dekada mula 1995, ang pambansang sing-along master na dala ni Alan Kay ang kanyang karanasan mula sa comedy bars, gaya ng clown at circo, papunta sa pambansang telebisyon. Siya ang nagbigay ng natatanging timpla sa mga musical game segments ng show dahil sa kanyang timing sa komedya at husay sa pagkanta. Kaya naman yung kanyang pagiging haligi sa bulagan at iconic segments, siya ang isa sa mga pangunahing komedyante sa iconic segments ng bulagaan kung saan ang kanyang reaction shots, tawa at palitan ng hirit kina Vic Soto, Joey De Leon at ay nagbigay ng walang katapusang saya sa mga manonood. So sa mismong barangay at studio dynamics, naging host siya ng iba't ibang blockbuster segments tulad ng Bawal Judgmental, One for All for One at mga tapatan sa kantahan. Ang kanyang boses at tawa ay naging tatak na ng katanghalian ng pamilyang Pilipino. Kaya naman yung bridge comedy at empathy, bukod sa pagpapatawa, nakakita rin si Alan or nagpapakita rin si Alan Kay ng genuine empathy sa mga contestants at pamilyang natutulungan ng show na nagpapatibay sa value ng programa bilang serbisyong totoo at pamilya. Kaya naman ligtas at nananatiling solid ang pwesto ni Alan Kay sa Itbulaga. Tuloy lang ang saya at hiritan at ligaya kasama ang buong Daver Cards. So marami kasing mga nagkalat na naman sa social media. Saan nga ba nanggaling yung isyong ito? Kasi ilang araw na rin kasing absent, no, sa ilang segments po ng Itbulaga. Lalo-lalo na sa special na araw ni Tito Sen, si Alan Kay. Kaya tuloy itong mga fake news peddlers na ito ay nagsasabi na parang ano daw, tinanggal daw si Alan Kay at meron pang mga fake news na thumbnail na nagsasabing si Mr. Joey De Leon mismo ang nagtanggal sa kanya, which is very very wrong, 'di ba? Very fake news. Kasi ganon din yung nangyayari ngayon kay Bimbi dahil hindi siya napapanood ng isang linggo na. Almost 1 week and 1 day, 'di ba? Dito sa Itbulaga. Kaya pinaghihinalaan na tinanggal din siya. So, ganun po katindi ay kumalat ang mga fake news ngayon sa Pilipinas. Kaya we are here to fact check, no, yung reality check ng mga nagaganap para po hindi tayo masyadong maligaw. Maaring si Alan Kay po ay may ginagawang projects sa TV5 or maaari naman may mga iba siyang commitments na kailangan niyang gawin. Kaya huwag tayo masyadong nagpapapaniwala sa mga ganyang klase ng fake news, diba? Para lang po maunawaan ninyo, si Alan Kay po ay nagsimula or also known as Alan Kilantang.
Siya po ay nagsimula sa Itbulaga noong 1995 mula sa pagiging isang stand-up comedian na umunlad siya para maging isa sa mga pinakamatagal at pangunahing host ng programa. Unang pag-usbong at maagang pamana niya noong 1990s, pagpasok sa live variety TV mula sa comedy bar circuit na Metro Manila tulad ng Clowns at Circo, lumipat siya sa pambansang telebisyon at dinala niya ang kanyang live performance banter sa Noontime TV. Kaya naman tinagurian siyang anchor ng Bulagaan segment. Naging mahalagang figure ang iconic knockout joke segment na Bulagaan kung saan naglingkod siya bilang tagalatag ng biro at target din ng slapstick humor kasama sina Vic Soto at Joey De Leon. Kaya naman yung pangingibabaw niya sa segment hosting at mainstay 2000 to 2010s, EB Babes at Talent Competition, siya'y nagsilbing pangunahing hurado at host para sa malaking talent search kabilang ang Eat Bulaga, EB Babes, Super Serena, at iba't ibang paligsahan sa kantahan. Ang One for All for One, Sugod Bahay ay pinangunahan ng studio side ng remote field segment na nagsilbing pangunahing tulay ng komunikasyon sa pagitan ng studio host at ng comedic field trio or Jose Manalo, Wally Bayola at Paulo Ballesteros or Bawal Judgmental. Nagsilbi bilang isa sa mga lead judges host na human interest game segment na ito kung saan pinagbalanse niya ang komedya at empathic na pakikipag-usap sa mga panauhin. Kaya yung kanyang paglipat ng network at katapatang bilang host ng 2020s sa ibang network kumbaga is nanatiling tapat sa mga pioneering host na sa TVJ noong May 2023 sa kanilang pag-alis sa Tape Inc. ay lumipat kasamang original cast ng TV5 upang ipagpatuloy ang brand ng Eat Bulaga. Kaya naman yung senior co-host at mentor, siya'y nagsilbing pillar host na nag-uugnay sa mga veteran legends, TVJ at sa mga bagong Gen Z co-host. Kaya napaka-imposible, no? Na ito pong si Alan Kay ay lilipat no patungo po sa ibang or inalis sa Eat Bulaga dahil sa dami po ng kanyang mga naiambag na rin sa show. Kaya yung mga fake news na yan, wag niya masyadong pinagpapapatuloy niya mga yan, 'di ba? Dahil yan po ay talagang certified fake news. Kapag nakita kayo ng ganyan, wag nyo nang i-share, wag na kayo mag-comment kasi nakakadagdag kayo sa engagement, nakakadagdag kayo sa views nila, 'di ba? At lagi po tayong matuto tayong mag-fact check. Wala pong katotohanan yan dahil si Alan Kay po ay present pa no sa kaarawan po ni Tito Sen. Kung totoo talagang tinanggal siya ni Joey De Leon sa Eat Bulaga, di sana absent siya doon, hindi siya lumitaw doon. Pero nandun siya para po makisaya sa kaarawan po ni Tito Sen. Kaya napaka-imposibleng tinanggal siya ng TVJ. Wala pong katotohanan yun, huwag kayo maniwala. Yung mga clips na nakikita nyo ngayon, yan po yung ilan sa mga latest na post po netong si Alan Kay na talagang nakiisa siya at nakiselebrate siya sa birthday mismo nitong si Tito Sen. So, kayo po, anong yan sa loobin patungkol dito? Mag-comment kayo sa comment section.